Robert, maraming nag-aabang sa ulat panahon ngayon kasi alam mo naman, long weekend. So, yung mga kababayan natin, mga nag-out of town para magbakasyon. So, ano ang magiging update sa lagay ng panahon natin ngayon at magiging maulan pa rin ba sa mga susunod na araw? Opo. Tama po yung binanggit nyo. Una po yung mayroon tayong Bagyong Isang na lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. At ito po ay huli nating namataan, itong Bagyong si Isang, nasa 600 kilometer west ng Sinait, Ilocos Sur. Labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. May international name po siya na Kajiki pero wala na po itong direktang epekto pa sa ating bansa. Ang inaasahan po natin ay magpapatuloy naman yung mga pag-ulan lalo na dito sa may area ng Visayas at Mindanao dahil meron po tayong minomonitor na low pressure area na nasa around 930 kilometers silangan ng southern Mindanao. Ito ay nasa labas pa rin or ito po ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility around at ito po ay kumikilos pa kanluran. Ma'am, hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari itong maging bagyo bagamat sa ngayon medyo mataas pa yung uncertainty sapagkat sa ngayon ay malawak pa yung sirkulasyon nitong low pressure area. Pero inaasahan natin na patuloy itong kikilos pa kanluran. Kaya po ngayong long weekend nga, inaasahan natin, maaari pa rin magkaroon ng mga pag-ulan starting tomorrow, lalo na dito sa may area ng eastern section ng Mindanao. At gayon din po pagdating ng Lunes, kasama na rin yung Visayas at sa Martes, maaaring umabot ng Central Luzon. Dahil nga inaasahan natin itong low pressure area ay kikilos po pakanluran. Bukas, medyo mababawasan naman yung mga pag-ulan dito sa may area ng Luzon, lalo't medyo mahina po yung southwest monsoon o habagat. Pero sa paglipas po ng mga araw, pagdating ng Lunes at Martes, inaasahan natin na maaaring magkaroon din ng mga pag-ulan dito sa may area po ng, lalo-lalo na sa may Central Luzon at itong area ng Southern Luzon. Maging dito sa Metro Manila, ina-expect po natin pagdating na araw ng Lunes at Martes, possible din po na may mga pag-ulan na maaaring maranasan, dulot ng hanging habagat or yung pagkilos din nitong low pressure area. At maliban nga po dito, wala naman na tayo iba pang minomonitor na weather system sa ating bansa, ma'am. So, Robert, itong nakikita niyong low pressure area, bagamat malayo pa siya, nakapasok na siya ng Philippine Area of Responsibility. Do we expect to experience weather disturbances within the next few days, possibly next week? Opo, hindi natin inaalis yung possibility na maging bagyo pa rin ito, lalo't nasa karagatan. Bagamat sa ngayon nga, nasa time pa po siya na nagko-consolidate pa siya para maging isang, kung magiging ganap na bagyo man siya. Gayon pa man, maging bagyo man or hindi, ang nakikita po natin magiging maulan, lalo na sa may area ng Mindanao at Visayas sa mga susunod na araw. At pagdating po ng Martes, maaaring maging dito rin sa may area ng Luzon po, particular na yung Central Luzon, Central at Southern Luzon kasama rin yung Metro Manila. Robert, may mga nakataas pa rin bang heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng bansa? Opo. So sa ngayon naman po, base sa ating last monitoring, dito po sa may National Capital Region, wala na po tayong nakataas na heavy rainfall warning at gayon din po meron na lang po tayong tinatawag na rainfall advisory. Pag sinabing rainfall advisory, normally mga light to moderate rains na nararanasan, particular na sa ilang bahagi po ng Mindanao. Ang specifically po, itong area ng Zamboanga Peninsula, gayon din po dito sa may area ng Caraga, tsaka Davao Region. Robert, kahapon na-experience natin, napakalakas ng ulan at ilang mga bahagi ng Metro Manila ay binaha. Bakit nga ba ganun kalakas yung ulan na naranasan natin sa Metro Manila noong mga nakaraang araw? Opo. Una kasi nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Ito po yung nagdadala din talaga ng mga pag-ulan. And ma'am, even po yung mga localized thunderstorm or yung mga thunderstorm na hindi po ganun kamalawakan, maaari din itong magdala ng hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. At kahapon po, to be specific, mayroon po tayong yung bagyo pong Isang na nabuo po kahapon. Ay ito po yung nagdala rin. So meron kang southwest monsoon, meron tayong southwest monsoon na umiiral, meron din tayong bagyo. So yung magkasamang epekto niyon, yung po yung nagdala ng mga malalakas sa pag-ulan. Paano nga ba nakaka-apekto itong habagat sa mga dumadaang bagyo? It's more on yung mga bagyo po, siya yung nagpapalakas sa habagat. So like for example, dahil po yung habagat, siya yung hangin nagmumula sa timog kanlura. At pag may kumikilos po tayo na bagyo, may specific po ng lokasyon yan, ang nangyayari po, napapalakas niya, parang kung isipin po natin, yung bagyo, yung humihila, so to speak po, doon sa habagat, para lalong lumakas siya. At dahil doon, nagdadala ito ng mga moisture mula sa karagatan, kaya lumalakas po yung mga pag-ulan. Robert, lastly, ilang bagyo pa ang inaasahan nating papasok ngayong September?
Opo, para sa ngayong September po, 2 hanggang 3 bagyo po ang inaasahan natin na mabubuo or papasok sa Philippine Area of Responsibility. All right, maraming salamat DOST Pag-asa Weather Specialist Robert Badrina.